Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Dito sa video na to, huling nakitang buhay itong si Paulo Tantoco na kung saan talagang nagkakasiyahan pa sila at kasama nila dito sa video na to, itong si Liza Araneta Marcos. Kaya naman itong si Prof. Malutiquilla may panawagan sa social media na kung saan bago ang ika-4 na sona nitong si Marcos Jr., dapat magpa-hair follicle test ang first family at lahat ng gabinete nitong si Marcos Jr. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating committee. Scan nyo lang ho yung QR code na yan dyan sa baba. Hayun na nga mga kababayan, mainit ho itong video na to. Kumakalat ho ngayon sa mundo ng social media itong video na kung saan dito ho huling nakitang buhay. Di umano itong si Paulo Tantoco. Panoorin ho natin, nagkakasiyahan sila, nagsasayawan, nagkakantahan, pero tatanggalan ko na lang ho ng music. Ako na hong kakanta para sa inyo para baka makapiright ho tayo. Eto, pakinggan nyo mga kababayan. Yan kita-kita ko mga kababayan Nako. I will survive. Yan, sige. Ayan kitang-kita nyo mga kababayan. Kaso ang problema, si Liza lang ang nakasurvive. Si Paulo Tantoco, ayun. Aksidente ho niyang sinubsob ang pagmumukha niya sa Coca-Cola. Ulitin mo natin. Ano yan? Ang tawag ho dyan, sayanaw iyak liter. Ngayong mga panahon na ho na to mga kababayan, talagang hindi ho magkanda ugaga ang Malacanang kung ano ang sasabihin nilang paliwanag diyan sa lumabas na balita na yan na talagang ang kinagurgur nitong si Paulo Tantoco Coca-Cola overdose. Ito ho ang napakalupit ni mensahe nitong si Liza Araneta Marcos sa mga gumraduate Pakinggan nyo to. Sa mga sa mga kakapanalo lang mga congressman. Pakinggan nyo itong sasabihin na to ni Liza. Napakahalaga nito para sa public, sa paglilingkod sa publiko. Pakinggan nyo natin mga kababayan. One day when you're a person of authority, remember, just be kind. Just be Don't kind. make life more difficult for others. Use what you have. Ano ho yan? Yang mga oras na yan, iba ho yung trip niya sa utak niya, kaya ganyan sinasabi niya. Pero sa mga graduates, pakinggan nyo yan. Tama yung sinasabi niya na yan. Kaso hindi lang nila ginagawa. Kung totoo ang sinasabi na to, niya na to, na dapat kung ikaw otoridad ka, nasa pamahalaan ka, dapat wag mong gawing mahirap yung mga bagay-bagay sa mga tao. Anak ng tokwa, wag na tayong pumunta kay VP Sara. Wag na tayong pumunta sa mga kalaban nila sa politika. Punta na lang ho tayo sa estado ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Imbis na atupagin nila na mabigyan ng magagandang trabaho ang mga Pilipino, anong ginagawa nila? Nag-i-scuba diving sila diyan sa Taal Lake. Naghahanap sila ng mga buto-buto. Para saan? Para pagtakpan
yung issue nitong si Paulo Tantoco. Tuloy natin. Trip naman to trip. Yeah. Trip ho niya to. to make life easier for other people. Yan. That's really important because if you cannot help others or make a difference in their lives, why bother, right? And one day when you're a person Oh, why bother, right? O ibig sabihin mo sa asawa mo, mag-resign na siya. Dahil kayo ang itong administrasyon na to, ang pinakawalang kwentang administrasyon mula nagkaroon tayo ng kamalayan pagdating sa politika. Ito sabihin ko na sa inyo ha, alam nyo naman, binabanatan natin dito yung administrasyon ni Noynoy Aquino. Talagang sinasalansan ho natin yan. Sa 44, DAP, PIDAP, maraming kababuyan ginawa noong panahon nitong si Noynoy Panot. Pero ito ho, mas masahol pa ho ito. Kumbaga, linampasan ho nila, dublado ho yung kabalbalan nitong si Panot dito sa administrasyon na to. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinoble ho niya yung sweldo ng mga pulis, ito naman ho, kakaiba, dinoble ho nila yung mga kababuyan, pagnanakaw, kawalangyaan ng administrasyon nitong si Noynoy Aquino. Meron pa ho tayo dito, ang pinakabagong, ang tawag dito, congratulations, Brad. Sinasabi ko sa iyo siyempre, alangan naman hindi kakikita. Di ba? Kung si Jay Ruiz nakapwesto, di ba? Alangan naman si Jay Ruiz lang ang uuwing nakasmile. Di ba? Ganyan lang naman yan. Ganyan lang naman yan. Alangan naman si Jay Ruiz lang ang uuwing nakasmile. Dapat pati rin tong si Calvo, di ba? Pakinggan nun natin mga kababayan. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve ko kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. Tantocos. Maang-maangas si Calvo Anak ng tokwa, sarap mong batukan, Brad. Maang-maangan. Tantocos death. Hindi mo alam. Hindi mo alam, Brad. Alam na sambayan ng Pilipino. Ha? Buong Amerika, buong mundo. I-search mo sa Google, Adictos Benedictos President, lalabas si Marcos Jr. Baka yun hindi mo rin alam. Pinapaalam ko na sa inyo. Lagay nyo ho, ganito, lagay nyo sa Google, Addict President. Isa lang hong lalabas na raon dyan, si Marcos Jr. Hindi si Zelensky, hindi kung sino-sino presidente. Ang lalabas si Marcos Jr. tuloy, Tantocos dito. That's a private matter. I cannot comment on that. Loko-loko, anong private matter? Meron ka ba saltik, Brad? Sabaw-sabaw na rin ba utak mo nung naging PCO secretary ka? Yan ang problema. Pag nagbamaang-maangang ka una. Tantocos death. That is private matter. I cannot comment on that. Sinto ka ba, Brad? Nai-involve dito yung First Lady. Sinasabi nila dahil doon sa ginawang Manila Film Fest Film Fest dyan sa Estados Unidos at kasama sa entourage itong si Tantoco, yun ang naging dahilan sa pagkakagurgur nitong si yaang Film Fest na yan. Habang nagpi-Film Fest sila, hindi sila nanonood ng movie. Nandun sila sa kwarto. Nagcoca-cola sila. Ito si Boying, mamaya ka sa akin, Boying. Kasi si Boying, madami-dami pang buto. Damihan nyo pa, sir. Maglagay kayo doon, helicopter, ihulog nyo lahat para talagang kapani-paniwala. At speaking of buto-buto, mamaya ho, yung ninostra natin na yung issue ng mga nawawalang sabungero, hindi naman ho talaga kay Atong. Walang kwenta yan. Anong mapapala nila kay Atong? Hindi naman tatakbo ng presidente yan. Mamaya ho, pag-usapan natin yan ulit. Okay, punta na pala tayo dito. Tapos na tong si Calvo. Sa tingin niyo po, tinanong ho siya ni Ma'am Eden Santos. Ayun. Yan o. Aus ba? Lagay ko dyan para makita nyong nag-a will survive. Yan si Tantoco at yan si Lisa. Hindi ko sure kasi nakaside. Pero kakawig-hawig niya. Ito mga kababayan.
Rekta ho tayo dito. Yan, dito ho tayo. Ito mabigat to. Ayan. Yan ang gusto natin pag-usapan sa PH Update. Una sa lahat, shoutout muna natin ang ating pinakamamahal na si Atty. Rowena Gonzon. Palakpakan ho natin itong si Atty. Gonzon. Kahit magsama pa kayo, Tamba at Marcos Jr., hindi nyo matatapatan itong si Vice President Sara Duterte. Pinaka-latest yung trust rating, ilinabas na. VP Sara, 33%. Habang tong si Marcos Jr., 19% at itong si Tambaluslos, 10%. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yan si Chis Escudero, wag na ho natin isama sa equation yan. Kasi wala naman ho talagang chance yan na manalo ng pagka-presidente. Ipagpalagay na lang natin, maraming natutuwa sa kanya ngayong mga panahon na to. Sa bagay, yung 19% na yan, sobrang baba niyan. Mababa ho yung 19% na yan. Pero okay na yan, at least pares kayo ni Marcos Jr., no? Shoutout kay VP Sara, palakpakan natin. Heto na nga. Ayun. Yun na nga ho ba yung nanonostra natin? Noong ilinabas natin yung ating video na kung saan sinasabi natin, yaang nawawalang sabongero na yan, patungo ho yan sa mga Duterte. Patungo ho yan sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo. Kagaya ng nanostra natin, after 1 week, nagkatotoo. Nanostra lang natin kasi alam natin galawan eh. Kumbaga nakita na natin, ito yung tinatawag natin kay Senator Risa Hontiveros, may pattern na kasi. Di ba? Ano sabi? Whistleblowers claim cops in Sabongeros case tied to Duterte drug war. Palakpakan natin si Boying Remulla. Ganyan kumamada ng issue. Kayo kasi. Pagdating sa issue, pagkakamada ng issue, wala nang mas gagaling pa kay Boying Remulla. Ito. Whistleblower claims cops in Sabongeros case tied to Duterte drug war. Pagka pinag-usapan natin yung Duterte drug war, sino ang frontman dyan? Senator Bato de la Rosa. Hindi nila madadala sa dahig at mapahanggang sa ngayon talagang malakas ang pwersa at lumalakas ang pwersa ng mga Duterte dahil nanalo yung mga senador nila. Hindi na nila mapapadala sa dahig Netherlands, magkakagulo talaga sigurado. Maghahalong balat sa tinalupan. So ano ang gagawing remedy ng mga matatalino, mga may saltik sa utak sa administrasyon ni Marcos Jr.? Yung missing sabongero, war on drugs, ipagkonekta natin yan, di ba? Ganyan ho sila. Ganyan ho katataba yung mga mga utak nilang mga may saltik. Ang layo, missing sabongero, war on, natural pulis yan. O ngayon yung mga pulis nila, kukonektan nyo kay Tatay Digong. Kundi ba naman kayo sa kalahating sintusin to? Ng Petrang Garapata, ibang klase talaga itong administrasyon na to. Anyway, nandito na rin lang naman ho tayo. Punta na ho tayo sa pinuno ng Department of Justice na si Boying Remulla. Gang! Hindi pa. Pero I will get to meet him again this week. Si Atty. Calinisan, I will get to meet him again this week. And then you mentioned in the interview possibility or I will survive. Hey. Pero kasi nagkaroon ng intersection ng mga kasong to. In an arrest made in Valenzuela, May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isabong. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kasong yan. And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest dyan ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin noon. In fact, these people already went to the Senate to testify nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAB. Sir, hindi pa rin natin talaga
I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who Yan. undertake That's the why, construction syempre. killings may intersect somehow with that. Boying, huwag ka naman magpahalata na takot ka sa mga Duterte. Talagang dinudurog mo no? Kung magpahalata, Brad. Merong oras ang lahat ng bagay. Kung yan ang oras mo sa pagdurog sa mga Duterte na hindi naman nangyayari, oras mo yan. Ibibigay namin yan sa'yo. Ika nga ni Tatay Digong, be my guest. Merong oras ang lahat ng bagay. Merong oras para maging malakas. Merong oras para maging mahina. Merong oras para purihin. Merong oras para siraan. Meron hong oras ang lahat ng bagay. At yung oras na yan, ibigay ho natin kay Boying. Kung yan ang gusto niya, kung yan ang gusto nila, ibigay ho natin sa kanila. Pero meron ding oras na kung saan kayo naman ang ahabulin ng mga multong ginagawa nyo na yan. Konekta nyo lang ng konekta ganito. With the drug war Kanyang buhay ka. with the Isabong. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isabong. That's far Konekta lang ng konekta, Brad. we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Sino ang pinaka-coops na DOJ secretary? Bibigyan ko kayo ng multiple choice. Maynard Guevara, si, ano pangalan nito? Aguirre, sino pa? Or Boying Remulla. Pili na! Sino ang pinaka-coops? Comment nyo sa baba. Aguirre, Guevara, o Remulla. Sino ang pinaka-coops sa tatlong yan? Ako lang kung pinatutungwalan dito, Sek Boying ha. Tingnan natin kung sino sasabihin na sambayanan. Hindi, wala kami pinag-uusapan ng application for state witness. No such thing will be talked about. Basta our prosecutors are conferring with him, will be conferring with him again in the next few days. Marami pa, this is a very critical juncture. In the next 2 weeks will be very critical with regards to how the cases will roll out. Mahalaga, we're all moving forward. Yung search teams are moving. Our legal group is moving. Everybody who has a job to do in regards to these cases are all moving. Kaya we're confident we will get there before we know it. Ganun naman yan eh. Hindi mo naman alam kung tapos na kagad eh. Pero as long as it's not finished, we continue the process. May update po dun, sir, sa ibang Manila security guard na hindi pa po nag-apply po yung naman. Nakabail sila eh. Nakabail sila. So, yan pa. That's why I got in contact with the Supreme Court on this matter. Kasi nga, we are alarmed by some of the behavior of people who should be behaving better with regards to these cases. Kaya we call that. Good luck na lang sa'yo, Boying. Good luck na lang. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, Brad. Bahala ng adhana sa'yo. Di ba binagyan ka na ng pagkakataon? Butot balat ka na lang nun. Literal na parang kalansay ka na lang nun. Pero binuhay ka pa ng tadhana. Ngayon, kung yan ang gagawin mo, bahala ng tadhana sa'yo. Siguro ginagawa ang kasangkapan para mas maipakita kung gaano kahusay etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano ang kaibahan ni Duterte sa among pinaglilingkuran mo. Maraming posibleng dahilan. Pero isa lang ang sigurado dito. Hindi nyo masisiraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, what po dun, sir, yung sa pag-grant po ng bill, hindi mo po yung sasabihin? No, I just narrated to my contact, to one of my contacts there, how things were running, and that it is really alarming. I stated a concern, a grave concern that we have regarding
the running of these cases and that something should be done about it. Ano yan eh? With this case, our whole justice system is on trial with this case. Believe you me. There's more to it that meets the eye. Tsaka yung mga hindi sinasabi dati, lumalabas ngayon kasi it's about time we face the demons in our system. Diba? Isa lang nakikita kong demonyo dito eh. Isa lang, sa totoo lang ha. Demonyo sa ating sistema, meron yan ngayong mga panahon na to. Imbis na dalhin sa competent judicial authority si Tatay Digong, dinala sa dahig. Yun ang pinakademonyo. It's time to face the demons in our system. Katangahan yan. Alam mo ano pa demonyo? Boying, sabihin ko sa iyo kung ano ha. Ang demonyo dito, 8 years old na ang mama naglingkod bilang presidente pero nasikmura nyo na ipadala sa Dahig, Netherlands. Yun ang pinakademonyo. Ngayong mga panahon na to, butot balat na lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nagtitingang kawali ang administrasyon na to, yung tila bagang parang hindi nila kababayan yung nakakulong sa Dahig, Netherlands. Yun ang demonyo. Ano pa? Demonyo ito. Ganito katindi ang demonyo. Nagpagawa tayo ng bilyong-bilyong flood control. Pagka umulan, bumabaha. Yun ang demonyo. Di ba? Saan napunta ang pera? Utak demonyo pag nanakaw. O ano ito pa matindi? Ito, boy nga. Ito ang pinakamatinding demonyo talaga. Gawain yan ng mga halang ang kaluluwa, yung utak nila di natin malaman kung anong meron sila. Ito matindi boy. Baka mayari tayo eh. O sige na, ito na. Ito ang pinakamatindi dito mga kababayan. Sa kabila ng napakaraming nagugutom, sa kabila ng napakaraming naghihirap sa Pilipinas, ang inaatupag ng amo mo, puro pamumulitika. Isa pa yung demonyo. Dami yan. Mangangako ka ng 20 pesos na bigas. Matatapos na lang ang iyong termino, hindi mo pa magawa. Sinungaling yan eh. Yan ang demonyo. Di ba? Huwag nyo kaming paandaran sa mga mabulaklak yung pananalita. Huwag. Hindi makakakanayan, ika nga. Tuloy natin. Sir, Jack Casino po of GMA News Online. Sir, itatawag niyo po ba ulit si Dr. Raquel Portillo? Yes, but she's under medical furlough now. But she is being touted or being asked to head the Philippine Forensics Institute, which we're establishing. And she will be helping us. She'll be helping us. But of course, I spoke to the Rabelcom, to some people today about the movement of the crime lab of the PNP so that we can be on the same page regarding what we need from the PNP on the identification of the remains, etc., etc. Sir, how soon po kaya mapapa-enroll po si Dr. Raquel Portillo sa... I don't know. I want to wait for her to finish from her medical furlough. She went through a health crisis also, but she'll be there. She has always been cooperative with the DOJ. She's always been receptive to our requests here in the DOJ. Sorry. Since cases of Sharma Future released from In fairness sa lahat ng DOJ secretary nakita natin, ito talagang si Boying ang pinakamahilig magpa-interview. Minar Guevara, si Aguirre, hindi sila ganyan. Hindi sila ganyan kakups. Pero kailangan ho nilang i-justify yung ginagawa nilang matindi dito, ganito. Dahil lalabas na yung report kay Paulo Tantoco, Tantoco dyan sa Amerika, kailangan mayroong pantapal na issue. Ano yan? Mga buto sa Taal Lake. Yan. I didn't mention any names. If the names came from somewhere else, I don't know. And I have nothing to say about that.
Ang sinasabi ko lang talaga dati, pinadala ko na yung aking prueba sa Korte Suprema, and they're acting on their own. Do you have a number of names, sir, or ilan po yung mga possible involved sa judiciary na? Nahirap magsalita dyan. I don't think it's proper to speculate on these matters, except for specific cases. Sir, dahil po sa aking POCs, you mentioned that recovery could open at months, pero may threshold number, kasi the number mentioned was 100 at least bodies. How many bodies should We don't know eh. There can be more. Kasi sa drug war, ang dami rin na walang tao eh. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. There can be more. But yung sa Bungero, in accordance with the testimony of, with the narration of alias Totoy, mukhang 100 na ang biktima sa Sabong pa lang. Hindi yung drug war, hindi pa natin pinag-uusapan yun. Kaya lang, mukhang nakasanayan na magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Wow, kabisado mo. Check boy nga. Parang gano'n na ang nangyari. Hindi, we will tap them as we need people. We're asking everybody to help, but we cannot just do it. Na everybody will just go there and do their thing. Hindi pwede. It has to be coordinated. Of course. Kailangan yung mga sasabay sa naratibo, sila lang makakapasok dyan. NBI is in the case. They're present in the scene. Kasi ano yan eh, ang rule kasi dyan sa jurisdiction usually, kung yung grupong ito nakahanap, sila ang mag-iimbestiga, di ba? So, dito kasi, Coast Guard, more on sa PNP nakaturo ang direksyon ng findings. No? Kaya yung crime lab ng PNP ngayon ang ating kinakausap para maging malinaw ang takbo ng lahat kung ano ang hinahanap natin at kung ano ang direksyon ng ebidensya ng forensic evidence na kinakailangang bigyan ng pansin. Sir, on the legal side, sir, dun sa kaso po ng San Pablo, yung kay Ricardo Lasco, yung tatlong pulis doon ay nakapag-piansa po sila. Ano po ba ay nag-file din with the CA para po? Ano yan, isa yan sa mga side issues na ating ina-handle. And I expect our prosecutors to clarify the issues surrounding San Pablo. Sir, itong tatlong police po ba na ito na while on duty, sila po ba ay naka-restricted custody? I don't know. We'll find out. But we will ask that they be confined also. Saan? Yung participating offices po, that's going to take part. That's taking part. What about it? The PNP item, sir, was included in the list that we gave. So, ano ba? What are they there to I make. Ano yun? What does it stand for? So, what about it? Sir, what exact purpose would IMEC be there? Including the... This is the way the police moves. Yun talaga ang kanilang SOP regarding sa investigation. They're always there. Sir, you see one of our judge pending, sabi niya last 2 weeks sa statement na he's willing to allow the BI to release yung audio records niya. So I'm not familiar with this case. I don't know. I know that he's touted to be involved in some activities, but it's not within the scope of my knowledge. Kaya I cannot answer. Sorry. yung audio records lang, sir. I cannot answer nga dahil nga hindi ko alam ang pinag-uusapan niya
And it cannot be briefed now and then give an answer. It doesn't work that way. Okay? Bahala ka nga dyan. Ayoko na sa'yo. Boying. Boying, boring. Nakaka-boring. Wala. Di ba? Kung wala ka na rin lang naman matinong sasabihin, Boying, manahi.